Magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating OFW na kung saan man kayong lupalop ng mundo na nakastay ngayon. So, magandang araw po sa inyo. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito ang pagkikwentuhan natin, itong 2025 na proposed budget po ng gobyerno natin. At saan ba mapupunta yung ibang, yung isa sa mga malaking pondo. So, saan po gagamitin yan? So, yan ang pag-uusapan po natin. So, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time. Palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan. Kaya, pindot na. So, ito, pag-usapan po natin itong proposed budget po para sa 2025 at saan po ilalagay yung malaking bahagi po ng budget na yan. So, ito, panoorin po natin. Mahigit kalahating bilyong pisong pondo ang planong ilaan sa ayuda sa susunod na taon. Pero sa pagdinig ng Senado sa budget kanina, tiniyak nilang hindi masisingitan ng dagdag na pondo ang anumang ahensya ng gobyerno. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Sa pagharap ng economic manager sa Senado kanina, ipinaliwanag nila sa mga senador ang magiging laman ng 6.35 trillion pesos na proposed budget para sa susunod na taon. Isa sa Bremo, 6.35 trillion pesos ang budget po na hinihingi ng gobyerno natin ngayon ni partikular ni Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, siya paperman yan. So, ibig sabihin, ganun kalaki po yung budget na gagastusin para mapaganda yung serbisyo para sa mga kababayan natin sa serbisyo ng buong Pilipinas. So, ganun kalaki po. Ganun kalaki po yung susunugin po ng gobyerno natin. Hindi natin alam kung talagang 100% ng budget na yan ay talagang pakikinabangan ng sambayan ng Pilipino. tinalakay ang 591.8 billion pesos na budget para sa iba't ibang ayuda ng gobyerno. Ayon sa Department of Finance, kailangan ang pondong yan para tulungan ang mahihirap na pamilya sa bansa dahil sa matinding epekto ng inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. That is intended to assist 50% of all families nationwide. There are about 13 million families who should be benefiting. Alam nyo, yung paglalagyan ng budget, napakalaki Biruin nyo, 591.8 billion pesos ang ilalagay para sa ayuda. So yung ayuda, ang pagbibigyan daw is mga kababayan nating mga mahihirap dahil daw sa mataas na presyo ng bilihin. So, alam nyo, okay lang naman yung yung ginagawa ng gobyerno sa pagbibigay ng ayuda. Kaso, sa pagbibigay kasi ng ayuda na yan, nagagamit din kasi sa korupsyon yan. So, siyempre, pag may ayuda, may kikitang taga-gobyerno. So, hindi lang natin alam kung sino-sino yung mga taga-gobyerno kumikita dyan, pero meron. Sigurado yan. Kasi, isa yan sa mga, sa mga ginagatasan ng mga corrupt official natin. At isa rin yan sa mga dahilan, o isa rin yan sa mga ginagamit din ng mga politiko natin para makakuha ng boto at manatili sa pwesto. Bakit natin nasabi yan? Kasi ganito yan hindi naman siya totaling para po sa akin ito hindi naman siya totaling sabihin natin pantulong para sa mga kababayan natin na yung mga mahihirap. Oo, nakakatulong dahil siyempre dagdag budget nga naman yan. Pero sinasamantala kasi ng ng gobyerno natin, ng mga politiko, dahil sa every time na magbibigay sila ng ayuda, andun yung kanilang mga pagmumuka. Alam naman natin yan, hindi na yan bago So, ginagamit nila yan para, syempre, alam mo naman, sa Pilipinas, kung sino yung nagbibigay, yun yung mga mas natatandaan ng mga botante. Syempre, isipin nila, alam nyo ba yung mga attitude ng ibang tao ganito, na kaya siyang iboboto ko kasi
nagbibigay ng ayuda. So, kahit na-corrupt itong taong 'to, at least ibinabahagi niya. So, parang lumalabas parang Robin Hood style. 'Di ba yung kwento ng Robin Hood na ang ninanakawan niya yung, yung kaharian, yung hari, 'di ba? Tapos ipinamumudmod niya sa mga mahihirap. So, same thing din dito, nagnanakaw 'tong mga corrupt official na 'to, and then yung parte nun ibibigay naman sa mahihirap. So, kumita na yung corrupt official na yun, naipamahagi niya pa sa ayuda. So, pagdating ng botohan is matatanda at maboboto uli siya. So, malaki yung posibilidad na manalo uli sa eleksyon. So, ganyang ginagamit yung mga mahihirap nating kababayan. So, kung titingnan nyo, yung itong ayudang ginagawa nila, hindi to hindi to totaling sabihin para makatulong para umahon o gumanda yung buhay nila. Hindi. Tinutulungan pa ng gobyerno na lalo pang maghihirap itong mga kababayan natin at umasa na lang sa ayuda. Kasi kung iisipin mo kung ganyang kalaking budget ang ilalaan nila sa ayuda, bakit di na lang sila magtayo ng o magbukas sila ng isang negosyo na ang magpapatakbo gobyerno para makapagbigay sila ng trabaho sa mga kababayan natin walang trabaho. Kasi tingnan nyo yung 4-piece. Usually binibigay yan do sa mga kababayan nating mga low income, yung mga walang trabaho, mga maliliit lang yung kinikita. So, nagiging kumbaga nagiging dependent na ngayon yung mga kababayan natin doon sa ayudang ibinibigay ng gobyerno. Yung iba pa nga, 'di ba? Ito real talk naman talaga at nangyayari. Yung iba hindi naman talaga nagagamit ng mga kababayan nating mahihirap yung 4-piece para pantustos sa pang-araw-araw nila. Yung iba kung saan-saan ginagamit, 'di ba? May nga nababalita na pinandodroga pa yung ganyan, or yung iba naman talagang pinangsusugal. So, hindi natin alam kung saan nila talaga ginagamit. Yung iba nga sinasanla pa yung ATM dahil siyempre through ATM nakukuha yung ayuda diyan sa 4-piece. So, imbis na tulungan ng gobyerno na maging productive yung maging malaking tulong yun sa kababayan natin, minsan or madalas nangyayari parang ginagawa pang mas gusto pang maghirap ng gobyerno natin, yung mga kababayan natin, para masamantala yung pagiging mahihirap nila dahil diyan sila kumukuha ng boto. Dahil siyempre, 'di ba, yung alam niyo naman yung structure ng society natin, 'di ba, triangle. So, kukonti lang yung sabihin natin yung mga mayayaman. So, yung the rest, yung nasa baba, yung mga nasa pwedeng CDE, ganun. So, yun yung target market talaga ng gobyerno natin. Hindi para umasenso yan. Gusto nila ma-maintain lang dyan or maghirap yan para maging dependent sa gobyerno. Kaya yan tinayo yung yung mga ayuda na yan. So, yan yung isa sa mga parang advantage ng mga nakaupo ngayon. Ginagamit na advantage yan laban sa mga kalaban nila. Siyempre, kung nakakapagmudmud ka nga naman ng pera, na ayuda, so siyempre, nakakahalubilo mo yan. Kumbaga, naiipon-ipon mo tulad yung sa AX, di ba? Alam nyo ba kung bago ibigay yan, yung AX na yan, iipunin muna lahat nila ng mga tatanggap ng pera na yan. So, let's say sa isang araw, merong 6,000 na tatanggap. Biruin mo 6,000 a day sa loob ng isang linggo. Ilang tao na kagad yung kumbaga nakapag-early campaign ka na. Kaya pansinin mo, yung pagbibigay nila ngayon ng mga ayuda is sunod-sunod dahil nga papalapit na yung eleksyon. So nagagamit nila ngayon yung pagbibigay ng ayuda as parang early campaign ang ginagawa nila. So advantage. Kaya yung mga ayuda na yan, ginagamit talaga ng gobyerno yan para kumita sila, and then kapag kampanya na sila, so meron na silang edge kagad dun sa mga
makakalaban nila sa politika. So, kaya ganyan kalaki yung budget na nilalaan nila, parang malaki rin naman yung makuha nila. At the same time, mas marami silang mabibigyan. So, ganyang kagugulang itong mga nakaupo sa pwesto or yung mga gumagamit dyan sa mga ayuda na yan. So, yan lang po yung take ko tungkol dyan sa, sa pagbibigay ng ayuda ng gobyerno. So, tingnan natin kung mabibigyan ba lahat at kung talagang lahat makikinabangan yung budget na yan para sa ayuda. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.